Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba, paano kung halimbawa may search warrant laban sa iyo? Tapos ang hinahanap, baril. Okay. Pero kasama rin sa listahan granada. Magkaibang batas na yon. Paano na? Kung tama naman yung basehan sa baril, pero questionable yung sa granada, itatapon na ba yung buong warrant, pati kaso? Oo. Yan yung naging sentro ng isang mahalagang kaso sa Korte Suprema. Very recent lang 'to. Talaga? Ano tong kaso na to? Ito yung kaso ni Jimmy B. Puguyon Jr. versus People of the Philippines. Ang GR number niya, para sa mga listeners natin na gustong mag-research pa, GR no 257683. At ang petsa ng desisyon, October 21, 2024. Puguyon versus people. Okay. So, siyasatin natin to ngayon. Ano ba yung naging hatol? At ano ang impact nito sa mga search warrant dito sa Pilipinas? Sige, simulan natin. Okay. Ang simula nito, syempre, isang search warrant number 0015-2019. In-issue to laban kay Jimmy Pugoon. At ano yung basehan ng warrant? Nakalagay doon, may probable cause daw. May sapat na dahilan para maniwala na si Pugoon lumabag sa RA 10591. Ito yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, yung batas sa baril at bala. Okay, klaro yon, baril at bala. Pero anong kilalaman nung granada na nabanggit mo kanina? Yun nga, kasi doon sa warrant, ang nakalista na specific items na hahanapin at kukunin, hindi lang mga baril at bala, kundi kasama rin daw 2 hand grenade. Oh? Teka, edi ano nangyari? 2 kaso ba ang sinampa? Exactly, 2 kaso. Isa para sa RA 10591, yung sa baril at bala, tapos isa pa para sa RA 9516. Ito naman yung batas sa illegal possession of explosives dahil nga doon sa 2 granada. Okay. So, 2 magkaibang batas, RA 10591 at RA 9516. Gets ko na kung bakit naging issue. Ano ang ginawa ni Pugon mo? Kinu-question niya agad yung search warrant. Doon pa lang sa Regional Trial Court, sa RTC, ang argumento niya, scattershot warrant daw yon. Scattershot. Anong ibig sabihin nun? Yung parang sabog, hindi nakafocus? Parang ganun nga. Kasi ang sabi niya, 2 magkaibang krimen yung tinutukoy ng warrant. Paglabag sa batas ng baril at paglabag sa batas ng pampasabog. Sabi ng Constitution, dapat ang search warrant para lang sa one specific offense. Isang particular na krimen lang. Tama. So, hiniling niya na ipawalang bisa yung warrant at syempre, i-dismiss yung 2 kaso laban sa kanya. Oo. Pero, hindi pumayag yung RTC. At kahit nung umapela siya sa Court of Appeals, sa CA, ganun din. Denied pa rin. Ha? Bakit daw? Anong naging basehan nila? Ginamit nila yung lumang kaso, yung Prudente v. Deiret. Ang katwiran nila, based daw doon, yung illegal possession ng baril at saka pampasabog, magkaugnay na krimen yan. Pareho daw kasing nagmula sa isang lumang batas, yung Presidential Decree number 1886. Yung PD 1866. Oo. Kaya sabi ng RTC at CA, pwede raw pagsamahin sa iisang search warrant yung dalawa. Parang okay lang daw. Okay. Kung ganun pala, sabi ng RTC at CA, bakit kailangan pang umabot sa Korte Suprema? Ano yung nakita ng SC na hindi nakiba ng lower courts? Dito na siguro yung interesting part, no? Dito nga. Kasi ang Korte Suprema, hindi sila sumang-ayon sa paggamit ng prudente ruling sa kasong to. Iba na daw ang sitwasyon ngayon. Paano naging iba? Nilinaw ng SC. Yung RA 10591, yung batas sa baril, hindi lang daw ito basta amendment ng PD 1866. Ito raw ay isang bagong batas na nag-repeal o nagpawalang bisa na sa mga relevant parts ng PD 1866 tungkol sa baril. Repeal. Hindi lang basta binago, pinalitan talaga. Tama. Samantalang yung RA 9516, yung sa pampasabog, malinaw daw na amendment lang yon ng PD 1866. So dahil magkaiba na ang treatment, yung isa repealed, yung isa amended lang,
Ang conclusion ng SC magkahiwalay at independenteng mga batas na talaga, ang RA 10591 at RA 9516. I see. So, kung magkaiba na sila ng batas, hindi na applicable yung dating ruling sa prudente na nagsasabing pwede silang pag-isahin dahil pareho silang galing sa PD 1866 noon. Exactly. Hindi na raw pwedeng gamitin yung prudenta doctrine dito. Okay, malinaw yon. Kung ganon, ano na ang final decision? Invalid na ba yung buong warrant? Kasi mali yung pagsama sa Granada, di ba? Dito na papasok yung isa pang konsepto. Hindi raw. Ang sabi ng Korte Suprema, partially meritorious daw yung petisyon ni Pugon. Hindi totally invalid yung warrant. Partially. Paano yun? Hinati nila? Oo, hinati nila. Ginamit nila yung konsepto ng severability. Parang pwede mong paghiwalay yung tama sa mali. Base ito sa isa pang kaso, People v. Salangwit. Severability. Parang pwede mong isever o putulin yung defektibong parte. Ganun niya. Ibig sabihin kahit may depekto yung warrant, yung pagsama sa Granada na ibang offense na pala under RA 9516, hindi ibig sabihin basura na yung buong warrant. Titingnan kung alin yung parte na sumusunod sa batas. So, ano yung naging hatol? Alin ang valid? Alin ang invalid? Okay, ito ang breakdown. Una, yung search warrant valid pa rin daw para doon sa mga baril at bala. Kasi yun naman talaga yung nakalagay na probable cause under RA 10591. So tuloy ang kaso para sa illegal possession of firearms, yung criminal case number 3901-2019. Okay, tuloy yung sa baril. Yung sa Granada? Yun. Pangalawa, yung search warrant invalid daw para doon sa mga hand grenades. Kasi nga, hiwalay na offense na yon under RA 9516 at hindi naman yun yung specific offense na nasa application for probable cause ng warrant. So anong epekto nun sa kaso para sa Granada? Inuutos ng Korte Suprema na i-dismiss na yung criminal case number 3902-2019, yung para sa illegal possession of explosives. At take note, lahat ng ebidensyang nakuha kaugnay nun, yung mga granada mismo, ay inadmissible. Hindi pwedeng gamitin sa korte laban kay Pugoon. Wow! So, hati talaga. Tuloy ang kaso sa baril, dismiss ang kaso sa Granada, at bawal gamitin yung Granada as evidence. Malinaw yan. May dalawang mahalagang aral yata dito, no? Yung una, yung one specific offense rule. Oo, yun talaga ang pundasyon. Kailangan, klaro sa application pa lang at sa mismong warrant, iisang partikular na krimen lang ang tinutukoy. Protection to laban sa tinatawag na fishing expedition. Hindi pwedeng, parang bahala na kung anong makita. Dapat specific. At yung pangalawa na ginamit para sa desisyon dito, yung severability doctrine. Tama. Ito naman nagpapakita ng parang practical approach ng korte. Kung may mali man sa warrant pero may bahagi na tama at pwedeng paghiwalayin, hindi naman kailangang i-invalidate lahat. So, parang binabalanse ng korte yung pag-enforce ng batas at yung pagprotekta sa karapatan ng tao laban sa unreasonable searches, no? Eksakto. Kailangan mahigpit sa requirements ng batas para sa warrant. Pero kung may bahid lang ng mali na pwedeng ihiwalay, hindi naman ibig sabihin lusot na lahat. Para sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang masasabi mo dito sa naging desisyon na hatiin yung validity ng search warrant? Makatarungan ba ito sa tingin mo? Gusto naming marinig ang opinion mo. Mag-comment ka at kung nakatulong sa iyo itong paliwanag, pa-favorite na rin. Alam mo, nagbubukas ito ng isang tanong, no? Paano kaya kung sa isang sitwasyon, magkaugnay talaga yung ebidensya, sabihin na natin nakuha sa isang lugar, pero sakop ng dalawang batas? Na tulad nito, may paraan kaya para mapadali or mapalinaw yung proseso sa pag-apply ng warrant para sa mga law enforcer pero pasok pa rin sa batas at nirerespeto pa rin yung karapatan ng akusado? Oo nga no, isang challenge din yun para sa sistema. So ang kasong Pugon talagang isang paalala to sa lahat lalo na sa mga nagpapatupad ng batas at sa mga korte na kailangan ng masusing pag-iingat at pagiging metikuloso sa mga search warrant. Napaka-importante niyan. Para sa mas marami pang ganitong malalalim mapagsusuri sa mga usaping legal at iba pang kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa susunod na talakayan.